What's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo babalik muli mga babayan at ito pag-usapan natin, no? Welcome back muna dito sa ating channel. Maraming salamat muna sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel at shoutouts na rin sa mga followers natin dyan. At na-miss ko kayo mga kababayan. So eto mga kababayan, no, grabe masyado nilang pinag-iinitan etong si Yusek Claire Castro mga kababayan. Alam nyo, no, talagang napapansin natin, no, na kapag ikaw po ay nasa administration mga kababayan, talaga namang lahat ay gagawin nila para sirain kayo, no? Lalo na't kung kayo ay lumalaban dito sa mga nasa kabilang parlor mga babayan. At isa nga po sa talagang hindi nila matibag-tibag ay walang iba kundi etong si Yusek Claire Castro mga babayan. Kaya naman netong nakaraan, no, etong si Yusek Claire Castro mga babayan ay binanatan po ng isang page ng mga DDS mga babayan na kung saan para kay Yusek Claire Castro, ito po ay isang pagbabanta, no, sa kanyang buhay mga babayan. Ang naging post po mga babayan, ito pong Facebook page na to, no, netong mamaya natin pag-usapan tong isa mga babayan. Facebook page po, no, netong si Ahmed Paglinawan mga babayan. At dito makikita natin na nakasulat po, no, hindi po sila mismo. Bagkus sa nakasulat dito ay Luminous Writers mga babayan. Ayan, no, Luminous Writers mga babayan. At ito po ay pagtuligsa, no, pagsagot nila doon po sa ginawa ni Yusek Claire Castro mga babayan, na kung saan siya po ay nagpunta dito po sa NBI mga babayan. Ayan, no, nagtungo sa NBI dahil sa umano'y banta sa buhay, no, ni Yusek Claire Castro. Nagtungo sa si Palace Press Officer Yusek Claire Castro sa tanggapan ng NBI sa Pasay City ngayong Martes, January 13 para i-report at ipa-record ang Facebook post ng Luminous Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan na umano'y banta sa kanyang buhay. Sinabi kasi nila na kapag nilaglag ka ng humans mo, appendix at coccyx mo lang ang walang latay, resulta ng mga pinaggagawa mo. Actually, hanggang ngayon, di nila maipaliwanag ito. Pagbasa ni Castro sa naturang post na naipublish noong January 2, ipinagbigay alam niya umano ito sa NBI para kung sakali umanong may mangyari sa kanya, ay nakareport ang sinasabing post at mga taong nasa likod nito. Lumabas umano ang post matapos ang kanyang chucky remark kay Vice President Sara Duterte noong Disyembre. Aminado si Castro na natakot siya nang makita ang post. Siyempre, ikaw matatakot ka, no? Dahil may mga ganyang klaseng di umano pagbabanta po sa kanya, di ba? Kahit naman po sino matatakot. Hindi po nadadaan ng anumang diskurso sa pagbabanta sa buhay yung pagiging bayolente. Huwag nilang gayahin ang mga idolo nila. Ito kasi yung naging tatak mga babayan ng mga Duterte, no? Dahil DDS nga po sila, no? Yan po yung naging tatak ng mga Duterte, yung pagiging di umano ay bayolente. No, at yung mga paganyan-ganyan po na pagbabanta sa buhay, mga babayan. No, yung sinasabi po ata dito kasi wala naman silang ibang idolo kundi yung mga Duterte, 'di ba? Yun yung pinagtatanggol nila No, kaya nga sila mga DDS 'Di ba? Kasi yung pong post na yan, mga babayan ay hindi po basta-basta. No, dahil nga ayon dito kay Yusek Claire Castro, may pagbabanta po doon sa post na yun, mga babayan. At ito po, panoorin muna natin yung balita, Sinubong sa NBI ni Palace Press Officer Claire Castro ang umunoy death threat sa kanya. Pero git ng Facebook page na reklamo ni Castro, walang pagbabanta sa kanilang post. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Natural, hindi nila aaminin yan. Kung meron man. No?
Hindi po nila aaminin yan kung meron man, mga babayan. No? At ang problema kasi is yung laging sinasabi nilang freedom of expression, mga babayan. Yung laging depensa na itong mga DDS na to na kapag ganyan po yung kanilang mga post at nasisita, sasabihin nila, freedom of expression, sinusupil ninyo. Diba? Freedom of expression, pero ayon kay Yussi Claire, may pagbabanta pa. Diba? I am giving the authority na Personal na sumadya sa tanggapan ng National Bureau of Investigation si Palace Press Officer Claire Castro para magpasaklolo. Ang kanyang isinumbong ang anyay mga banta mula sa Facebook page na Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan. Sa isang post noong January 2, nakasaad na nakakatuwa raw si Yuse Castro sa Anilay Chucky series nito. Nabanggit pa sa post na dapat daw maintindihan ni Castro na ilang parte lang ng kanyang katawan ang walang latay dahil sa pinaggagawa nito. Ayon kay Castro, lumabas ang post matapos ang kanyang mga Chucky remark noong Disyembre, kung saan binanggit niyang parang kahalintulad ng fictional character na Chucky si Vice President Sara Duterte. at the time, of course natakot ka. Kasi hindi ko naman sanay sa death threats Pero kasi sabihin na appendix mo lang ang walang latay, iba ang ibig sabihin nun. Meron itong pagbabanta sa iyong buhay. So yun yung nararamdaman ko. At up to now, yun pa rin yung nararamdaman ko. Personally, ang kakilala ko lang naman ay si Atty. Trixie Angeles. Pero yung a certain Ahmed, hindi ko siya kilala personally. Paglilinaw ni Castro, wala pang porbal na kaso kaugnay ng banta sa kanyang buhay. Kung magsasampa man ako ng kaso, pag-iisipan ko muna. Ba't kailangan ko lang kasing i-report ito para at least nga, kung may mangyari man sa akin, may mga tao silang pwede maimbestigahan. Sa ilalim sa authentication ng NBI ang nasabing Facebook post. Pero sa isang bagong post ngayong gabi, iginit ng naturang Facebook page na alam daw ni Castro na walang pagbabanta sa kanilang post. May mensahe naman si Castro sa kanila. Hindi po nadadaan ang anumang diskurso sa pagbabanta sa buhay, yung pagiging bayulente. Huwag nilang gayahin ang mga idolo nila. Yun yung mga babayan di ba? Huwag nilang gayahin yung mga idolo nila. No, ito po yung statement na yan, mga babayan, yung sinasabi po dyan, no, na tila kumabig po. No, itong Facebook page na Luminous by Trixie Angeles and Ahmed Paglinawan, no? Ay ang statement po nila, Undersecretary Claire Castro as a lawyer understands or oath to the crime of grave threats defined in the revised penal code as committed when a person threatens another with the infliction upon the person, honor, or property of the latter or of his family or any wrong amounting to a crime. She is also aware that there is no threat of any sort in the post. So let's call this report what is an attempt to suppress speech and expression that is critical of the Marcos administration. Eto na, mga babayan. Sinasabi natin, 'di ba? Sasabihin nila 'yan, no, na suppression ng speech and the expression, mga babayan. Yung freedom of expression na naman. No, yan kasi madalas yung depensa nila. 'Di ba? Sila nga ang dami nilang sinasabi sa pangulo natin. Kung ano-ano. 'Di ba? May sinasabi pa silang pabangag-bangag yung pangulo natin. Diba, mga babayan? Pero yung sabihan po ni Yussi Claire Castro na mukhang kahawig ni Chucky, etong si VP Sara kapag nagagalit, mga babayan, no, parang hindi nila matanggap. Para sa kanila, pagka chinek mo sila, o meron kang inilabas na statement, mga babayan, no, laban po sa kanilang mga sinasabi at taliwas yan sa kanilang mga sinasabi. Yan po ay pagsupil sa freedom of expression. Yan lagi yung narrative nila, mga babayan. Diba? Ms. Castro has been called many things in other posts in other platforms, yet she never felt compelled to report any of them to the NBI. The writers on this page, however, have written many times about the failing of the current administration with Trixie Cruz Angeles, even speaking out in public fora. As a prominent government official, she has at her disposal the might of state forces to weigh in on
her personal complaints and she is clearly not too shy to use it. Kababayan, no? And on such basis as persuasive as her absolute sole interpretation of a post, the context for which she could have asked for very easily. Diba? Dapat daw nagtanong muna si Jose Claire Castro kung ano daw talaga yung context nun ng kanilang sinasabi. Diba? Ang kay Jose Claire Castro, naintindihan ko dito, no? Sa kanya, mga kababayan, na anything, no, na parang pagbabanta sa kanya, inire-report lang niya kagad. No, kasi nga naman, baka mamaya may mangyari po sa kanya. 'Di ba? At ang naratibo po talaga na itong mga DDS na to, kapag sila, no, kaya binweltahan, binawian, mga kababayan, o binanatan, pagsupil na po kaagad yan sa freedom of expression. Yan lagi yung narrative nila. So sabi nga natin parang lumalabas lahat ng mga nasa administration, no, po mga pro-administration na vlogger ay walang karapatang magsalita laban sa kanila. Ganon. Ganon po, parang ganon ang banat, mga babayan, no? Sabi dito, she intends an unmistakably chilling effect on others who post their opinions and criticism of public officials in the exercise of their official functions on social media. No surprise there. She is the very reason why our Constitution protects free speech and expression. Di ba? Malinaw yung mga mensahe nila rito na kapag sila po naglalabas ng kanilang opinion, mga kababayan, ay okay lang. Kahit tawagin nilang bangag ang ating Pangulo, kahit tawagin nila ng kung ano-anong katawagan ang First Lady, ang Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, okay lang yan. No, wala kayong karapatan, no, na sila ay tuligsain. Pero once, no, binatikos ninyo yung kanilang mga sinasabi at may ginawa kayong hakbang legally, ang sasagot sa inyo, pinapatay ninyo ang freedom of expression. Diba? Tapos kapag binanata ninyo yung mga kagaya niya, binanata si VP Sara Duterte. Diba? Binanata yung mga Duterte. Ang dami rin nilang sinasabi, mga babayan. Diba? Meron pang may mga nagbabanta nga kay Pangulong Bongbong Marcos Diba, mga babayan? Nahahawa kasi, mga babayan, dito sa mga tao na to, no, itong ibang mga DDS. Hindi nyo ba napapansin? Mga ginagawa ng mga DDS, kung mura-murahin nila yung Pangulo natin, ganun-ganun na lang. Diba? Yun po ay dahil sa kanila rin. No, not to mention etong sila Attorney Trixie hindi natin na dinidiin sila or ano. Ito in general, no, may mga vloggers po diyan, na mga DDS vloggers, mga kababayan, no, na merong mga ganon na ginagawa, minumura yung Pangulo natin. At the same time, syempre, napapanood yan, no, netong mga netong ibang mga DDS, gagawa rin ng video, okay lang. No, namurahin pala yung Pangulo natin. Di ba? Pero kapag yan po ay hinuli na, mga babayan, sasabihin nila, freedom of expression na naman. Binabastos nyo na yung Pangulo, freedom of expression pa rin. Okay lang tuligsain, no, yung gobyerno, yung mali ng gobyerno, pero yung murahin nyo yung Pangulo, pagbantaan nyo yung Pangulo, no, na ginawa ni Vice President Sara Duterte, mga babayan, no, at ginaya yan ng mga DDS dahil nga akala nila okay lang Di ba? Ayun, nasampulan, nakulong. Di ba? Ano sabi po dito sa isang balita, mga babayan? Panoorin na lang din po natin ito, karagdagan na lang din po. Alright? Let's go. Kanina daw, Ano kanina? meron daw nagsumbong. Isa dito kasi nagde-death threat dito Oo. sa ating comment section. Oo. Parang gusto ko sabihin kay Senator Trillanes
Blotter. Blatter din niya. Tulad ng ginawa ni Secretary Claire. Nagpa-blatter. Nagpa-blatter na ba talaga? Blotter si Yusek. Mag-isa akala ng mga tao walang consequence yung mga sinasabi nila sa sa Oo. Totoo yun. mga groups sa mga Sa mga comment section, mga babayan, kaya kayo mag-iingat po kayo dyan. Actually, ako ang dami kong ganyan. No? Sa mga comment section, ang dami po. Mga babayan, yung mga nagde-death threat, ang dami. Di ba? May mga kung ano-ano sinasabi nila. No, kapag nakita raw ako, mga ganito, ganyan, good luck sa inyo. Diba? Kaya lang, no, may mga screenshots naman tayo niyan eh. Walang problema po dyan, mga kababayan. Ha? Tuloy natin. comment section. Pero naka-record sa atin yan, di ba? Tayo. Oo. Mm. So ito nga, Oh. nagpa-blotter. Kasi daw, meron daw death threat. Na inirereklamo. So base dun sa panayam ni Yusek Claire Castro ng NBI, nandun yung ating reporter na si Dave Abuel. Ang inirereklamo daw ay yung post ng Luminous by Trixie Cruz Angeles. Hello, Trixie. Nung January 2. Ayan. Basahin nyo na lang. Asan na ba yan? Meron Diba? ba? Oo, pero asan na ba yung post? Oo, maganda sana kung mabasa natin. Ayan! Oo, basahin natin mabilisan. Nakakatuwa si Claire Castro sa Chucky series niya na para bang naniniwala siyang sineseryoso siya ng tao. Kala niya, di naiintindihan ng tao ng tauhan lang siya. At yang inaasa niya ay umayon lang sa taong nasa poder o di kaya asawa ng nasa poder. Doon na tayo sa sana rin sa bagong taong ito, maintindihan mo na oras na nilaglag ka ng humans mo. Ito yun eh. Appendix at coccyx mo lang ang walang latay. Resulta ng mga pinaggagawa mo. Nakakatakot naman talaga sasabihan ka ng ganyan. Parang wala nang matira sa katawan mo. For background, Oo. si Trixie Angeles po ay dati ring secretary ni President Bongbong Marcos. Siya ang unang-unang communication secretary ng Pangulo. Oo, si Attorney The Trixie. irony. Yeah. Tapos, kanina, yun nga, nag-file ng complaint itong si Yusek Castro. Pakinggan po natin yung kanyang sinabi. So I really have to report this matter because if something happens to me, at least may nakareport po yung mga taong nagpapalutang ng ganitong klase mga grave threats. A certain Ahmed, hindi ko siya kilala personally. Tataon lang, inaako naman yata nutong si Ahmed Paglinawan yung kanyang post, but it happens kasi na itong Facebook account ay sa kanila pareho nakapangalan. Okay. Basta gusto niya lang ilagay on record. Oo. Ano sana? May sabihin sana ko. Yusek Pero Claire. hayaan na natin na si Yusek Claire ang magbigay ng kanyang mensahe. Bukas naman may press con. Baka Para- ma-elaborate ni Ano, Ante Claire. para sumagot na ulit sila Trixie. So ito yung sinabi po ni Secretary Claire. Yusek Claire. Dapat na ma-exercise ang ating freedom of expression. Hindi po nadadaan ang anumang diskurso sa pagbabanta sa buhay, yung pagiging bayolente. Huwag nilang gayahin ang mga idolo nila. Favorite line ni Yusek Claire yan recently. Yung wag gayahin ng idolo. Oo. Lagi Kuya. niyang sinasabi dun sa mga critics na parang tulungan niyo muna ang inyong idolo. Huwag gayahin ang idolo nila. Yan. So, agad bang may sagot ang kampo ni former kalihim Trixie? Nasaan ang dulo ng script? Alright, so yung mga kababayan, So ano pong masasabi ninyo dyan, no? I-comment sa ibaba yung mga opinion na atin yung pag-usapan, alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito po muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. And please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Alright? Peace. I'm out.